makikipaglaban sa superstar. Sa simula ng isang ito, sa isang pambihirang hamon, sino ang pambihirang nagwalo? Isang mabigat na labanan ang malapit ng mawala. Una sa lahat, may mga asul na manlalaro. Himani mula sa Thailand. May mga manlalaro na Chino mula sa Pulang Panig. Rongcheng Kanam Lu Junyu. Asul na manlalaro na si Himani, edad 28 taong gulang, taas 169 cm, record 357 battles, 285 panalo, 53 opponents. Masasabing marami siyang karanasan sa ring. Ang pulang manlalaro na si Lu Junyu na naglaro laban sa kanya, edad 23 taong gulang, taas 175 cm, 30 labanan, 27 panalo at 5 laban sa mga kalaban. Ang referee ng larong ito ay si Mao Jin. Patuloy na panoorin ang alamat ng EME. Ito ang EME Legend World Fighting Championship. Isang kompetisyon sa klase ng 65 kilo. Ang asul na manlalaro ay si Himani. Ang kalaban niya ay ang Pulang Panig, isang batang manlalaro mula sa China, Lu Junyu. Ito ay isang 65 kilo na hari ng mundo. Isang 4-a-side match sa group ay ng 32-man battle. Kaya ang mananalo sa dalawang manlalaro ngayong gabi ay magkakaroon ng isa pang laban. Coach Dong, nakikita mo, ang Thai player na ito na si Himani ay nakapuntos ng higit sa 300 laro. Nanalo siya ng 285 laro mula sa oras na ito. Knockouts ay 53. Binabagsak lang niya ang tagumpay ng kalaban. Ito ay higit pa sa kabuang resulta ng aming teenager na Chino na si Lu Junyu. 53 knockdowns. Lumahok si Lu Junyu sa kabuang 30 laro. Sa pagkakataong ito, makikita mo na ang manlalaro ng Thailand na si Himani ay kabaligtaran. Ang teenager na Chino ng Pulang Panig na si Lu Junyu ang pangunahing frame. Nang lumapit si Himani, gumamit pa rin siya ng ilang sweeps sa gitna o mababa para atakehin. Ang dalawang panig ay nag-ugnay. Ngayon ay ang saklaw ng pagkakagulong na ito sa malapit na saklaw. Okay, isa pang mid-sweep. Sa oras na ito, tila ang teenager ng China na si Lu Junyu ay naglalaro pa rin ng mas maingat. Sa pagkakataong ito, unti-unti na ring sumusulong si Himani. Hakbang-hakbang ay tulad ng isang taktika. Si Lu Junyu ay kumukuha pa rin ng isa, tulad ng taktika ng unti-unting pag-urong at paghahanap ng mga mandirigma. Nakikita natin na mas maraming Muay Thai ang nilalabanan ni Himani. Pagdating sa kickboxing, ang aming mga patakaran sa kickboxing o free kicking, ito ay mga kamao, binti, tuhod lamang at walang mga siko. Sa makatuwid, ito ay isang malaking limitasyon sa kanyang siko. At ang mga kaganapan sa kickboxing at Muay Thai ay hindi lamang siya ang gumagamit ng kilusang ito. Medyo magkaiba ang mga bahagi ng gawain. May mga bagay din na hindi kayang ipagwalang bahala. Ang ganitong uri ng panloob na pagkakasangkot ay hindi pinapayagan. Ito ay humantong sa ilan sa kanyang mga panloob na kompetisyon. Hindi ko ito magagamit. Kanan, kasabay nito, nasaan si Lu Junyu, mayroon din itong pundasyon ng pagsasanay ni Sanda. Ibig sabihin, sa mga patakaran ng kickboxing o libreng pakikipaglaban, kinuha niya ang inisyatibo na mahulog sa Sanda. Paano ang tungkol sa gayong mga pamamaraan? Magkakaroon din ang mga paghihigpit sa ilalim ng panuntunan na ito. Kanan, ito ay isang binti catch. Ngunit hindi sa pamantayang ito ng ating paghuhusga. Kanan, iyon ang sinabi lang namin. Paano naman ang pagbagsak ng sanda niya? Imposibleng makapasok sa pakinabang. Ngayon ay tila pinipilit pa rin ni Himani ang hakbang-hakbang. Tignan natin ang dalawang manlalaro na ito. Ito ay isang positibo at negatibong balangkas. Ibig sabihin, ang kanang kamay ay nasa harap. Ang isa ay ang kaliwang kamay sa harap. Sa ganitong paraan, relatibong nagsasalita. Alam mo, tama ang taktika ni Himani.
higit pang mga binti sa likuran at higit pang mga suntok sa likod. Ginagawa nitong mas madali ang pagpasok sa panloob na pintuan ng kalaban. Ang aming mga tradisyonal na martial arts ay nagsasalita tungkol sa loob at labas. Ang tinatawag na panloob na pintuan, ang gitnang bahagi ng mga kamay, mas malapit sa gitna ng katawan. Kumusta naman ang tinatawag na mga panlabas na pintuan? Iba pa sa mga kamay. Sa ganitong paraan, ang mahalagang punto ng katawan ay wala dito. Hindi rin ito panloob na pintuan, ang saklaw ng pag-atake ng kalaban. Sa makatuwid, ang mga panloob na pintuan ng magkabilang panig ay medyo maliit. Kung ang pag-atake sa loob ng pinto ay ginawa ng maayos, maaari mong isave ang kalaban ng mas epektibo. Tignan natin ang mabagal na paglalaro sa larangan. Okay, ang kombinasyon na ito ay sumuntok kay Lu Junyu. Okay. Agad na nagsimula ang ikalawang leg ng laban sa pagitan ng dalawang panig. 65 kilo quarterfinals. Sino ang maaaring manalo sa larong ito ngayon? Kailangan ng isa pang laban. Matapos ang isang laro, nanalo siya sa quarterfinals. Napanood namin si Coach Dong sa huling round. Ang resulta ng buong opensibang aksyon, dapat ay mas marami pang nagawa si Lu Junyu. Ngunit sa mga tuntunin ng pagkamatay na ito, o mas malupit ang mga kilos ni Xinmani, ito ay mas nakamamatay. Mas mataas din ang pagiging epektibo ng pag-click ng Himani, at lalo na ang gitnang pagwawalis ng kanyang likuran na binti. Tignan natin na si Lu Junyu ay nakikipaglaban habang umaatras sa oras na ito. Sa kabaligtaran, nakipaglaban ang kanyang kalaban na si Himani habang papasok. Magkaiba ang taktika ng dalawa. Ang eksaktong kabaligtaran ng estilo ng paglalaro. Para sa mabilis at makapangyarihang pagwawalis ni Himani, sa palagay ko si Lu Junyu ay kumuha ng isa. Ito ay isang paraan ng pagtatanggol na itinatabi at umaatras. Muli. Sa pagkakataong ito, napapansin ko rin. Sa katunayan, lalo na nais ni Lu Junyu na pumunta sa kanang panlabas na bahagi ng Xinmani. Paggalaw, sa pagkakataong ito ay kabaligtaran na. Dahil aalis na siya sa sulok ng lubid na ito, nakita ko ang mga kamay ni Lu Junyu. Siya ay sinipa na pula at namamaga ni Himani. Sa panuntunan ng entanglement na ito ng Emi Legend, dalawang tao ang pinag-uusapan. Pinapayagan itong mag-ipon ng tuhod. Pinapayagan ang mataas na tuhod. Ngunit tingnan ang aming referee. Pinaghiwalay na ni Teacher Mao ang dalawang contestants. Kung sa magkabilang panig, wala nang pag-aalinlangan. Karagdagang, sa ilalim ng gayong pagbabago ng mga pakinabang o kahinaan, ang referee sa field ay tatawag din ng stop in time. Sa simpleng pagkakasangkot, huwag nang gumawa ng higit pa sa opensiba at pagtatanggol na pagkilos na ito, upang makontrol lamang. Sa ngayon, hindi pinapayagan ang referee. Tingnan ang oras na ito, mayroon siyang sunod-sunod na mga opensibang dalaw. Okay lang, tiningnan ko lang ito ngayon. Ang asul na manlalaro na ito ay may front hand flat hook. Pinipigilan niya. Nag-iingat si Lu Junyu sa paggalaw ng kanyang kanang bahagi. Lumipat sa kanan. Kung lumipat ka sa kanan, hahabulin mo ang iyong kanang kamay na flat hook. O ang Himani na ito ay may matinding pag-asa sa pagkakasangkot na ito. Minsan sa pagkakasangkot na ito, umaasa pa rin ako sa pagkilos na ito mismo. Kanan, nasaan si Lu Junyu? Tumingin ka sa amin pagkatapos niyang lumipat. Pagkatapos ng dalawang pagkilos, malapit ka na agad. Iwasan ang paglalaro ng ganitong uri ng mid-range attack gamit si Himani. Kanan, yakapin ang iyong kalaban. Dahil ito ay isang tampok ng teknolohiya ng flash punch. Relatibong nagsasalita. Ngayon tingnan natin ang pagganap ng buong dalawang pag-ikot. Malinaw na si Lu Junyu ay nasa mga tuntunin ng pagsisimula ng bilis. At ang dalas ng pag-atake ay mas mataas. Ngunit ang pagiging epektibo ng pagkilos, malinaw na hindi pa rin ito kasing ganda ni Himani. At ang buong sitwasyon ay tumitingin dito. Sa mga tuntunin ng Thai, may bentahe pa rin si Himani. Hakbang-hakbang, kanang pahalang nakawit kaliwang gitnang pagwawalis. Simulan natin ang eksena. Ang tunog na tumama sa katawan ni Lu Junyu. Maririnig mo ito. Gaano kabigat ang suntok na ito? Malaki ang epekto ng bawat paa. Tapos na ang ikalawang round. Alam namin na ang tipikal na manlalaro ng Thai ay naglalaro. Sa katunayan, ang kanilang mga kilos ay medyo simple. Ito ay isang solong suntok o isang solong sipa. Ito ay isang sipa sa likod ng binti. Sa pangkalahatan, nakita lang natin ito. Sinabi ko lang ang mga kamay ni Lu Junyu, hinawakan at sinipa ng asul na manlalaro. Nakikita mo na ang mabigat na pagwawalis ng binti na ito ay tumama sa braso, at hinawakan niya ang buto ng liig ng kanyang buya, napatok na parang patpat. Hindi kaya, ang ilan sa mga manlalaro ng sanda ay tulad ng tuktok ng paa. Kongsa, kaya ito ay lubhang nakakapinsala. Ang Thai player na ito Muay Thai training na ito,
Tulad na ngayon syempre sinipa ang punching bag. Sipain ang puno ng palma na ito sa mga unang araw nito. Ang mga ito ay ang ganitong uri ng puno ng North sa Thailand. Ito ay talagang napaka-komportable. Lagi na lang tayong magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sabi nga nila, ang mga Thai ay kayang sipain ang uri ng puno. Tila ito ay partikular na mahirap. Sa katunayan, hindi ito. Ang ganitong uri ng puno ay talagang sumipa. Mas komportable ito kaysa sa pagsipa ng punching bag. Mas madaling gamitin ang mga materyales sa lokal na lugar. Magandang ikatlong round ng tiebreaker sa pagitan ng dalawang panig. Pumasa ang dalawang panig sa unang dalawang laro. Lahat sila ay umaatake o nagtatanggol sa mga tuntunin ng mga pamamaraan sa binti. Kumusta naman ang pag-atake sa boxing? Parang hindi gaanong malaki ngayon. Kanan. At sa oras na ito, si Lu Junyu, sa katunayan sa boxing, ayon sa kanyang training base, sa kombinasyon ng mga pamamaraan ng boxing, hindi ito dapat mas mahina kaysa sa Himani. Dahil ang Himani ay isang tipikal na estilo ng Thai. Medyo senior, para sa matandang manlalaban ng Muay Thai na nakipaglaban ng higit sa 300 laban. Nagkaroon siya ng ugali sa pagsasanay. Ito ay ang uri ng isa o dalawang combo. At ang one-click punch, relatibong nagsasalita. Dapat mas flexible si Lu Junyu. Sa pagkakataong ito, tila hindi pa rin naglakas loob si Lu Junyu na umalis. Nakikipaglaban sa kalaban sa distansyang ito. Dahil sa kalagitnaan ng pagwawalis ng mga paa sa likuran ni Himani. Lalo itong naging selos ni Lu Junyu. Kanan. Tumingin ka sa kanya na nakasandal ng kaunti. Bahagyang inalis ni Himani ang isang back sweep at sinipa siya sa mga bisig ng dalawang kamay. Sa sandaling gusto mong pumasok at suntukin ang kabilang partido, kailangan kong pumasa sa antas na ito ng pagwawalis ng binti. Ngunit ang antas na ito ay talagang hindi madali. Kung nais mong pumasok, kailangan mong ilagay ang iyong mga kamay at braso sa panganib na sipain sa braso. Sa pagkakataong ito, medyo pagod na si Lu Junyu sa pagharap sa maliit na yugtong ito. Dahil ang gitnang pagwawalis na ito ay patuloy na tumatama sa kanya sarili. Kapag nagwawalis ako ng mas maraming enerhiya sa bloke na ito, baka makapasok na naman ang mabigat na suntok ng kaliwang kamay ni Himani. Sa oras na ito, dapat gamitin ni Lu Jun ang kanyang mga kalamnan ng tuhod at mga buto sa pagtatanggol sa tuhod upang dalhin ito. Ang sipa ni Himani, kung hindi, magiging mahirap gamitin lamang ang braso, sapagkat ang lahat ay nasasaktan sa binti. Kadalasan ang ilang manlalaro ng Thai ay gumagamit ng back kick comparison. Ang mga mandirigma ng Muay Thai na ito ay mas nababaluktot. Kadalasan ay sinisipa niya ang braso ng kalaban hanggang sa manhid. Hayaan mong hawakan ang kamao. Sa oras na ito, ang puwang sa ulo ay nakalantad. Kaya dapat mag-ingat si Lu Junyu. Para sa ganitong uri ng simani, ang gitnang sipa, kailangan nating baguhin ang ganitong paraan ng pagtatanggol. Sa mga oras na ito ay naroon pa rin si John Jun. Wala na tayong magagawa kay Mang Kanor. Tignan natin kung ano ang nangyayari sa larangan. Paglilitis, binalaan ng referee si Lu Junyu. Hindi mo mapipigilan ang pagyakap ng ganito. Negatibong yakap. Ito ay isang larangan. Ang Emi Legend ay isang patas at patas na laro. Kahit na ito ay isang manlalaro ng Chino, mga teenager na Chino nakikipaglaban sa mainland. Ngunit patas at makatarungan. Ito ang pinakamahalagang punto ng paligsahan na ito. Nakita namin si Lu Junyu na gumagawa ng isang bagay na yon. Ang likuran ng binti ni Himani ay nagwawalis sa gitna. Pagkatapos, ang isa sa mga likuran ng katawan ay umatras. Umiwas at mag-counterattack gamit ang back kick. Sa pagkakataong ito, medyo pagod na si Lu Junyu sa pagyanan. Dapat ay nasa labas ng anggulo ng lubid na ito. Higit pa sa mga mobile battles. Matapos ang ilang sandaling pag-aaway, tumakas siya. Kapag nais ng iba pang mga tao na ipagpatuloy ang kanilang sarili. Ito ay isang binti catch. Nahulog ang binti na ito. Makakatulong lamang ito sa pagpigil sa pag-atake ng kalaban. Sirain ang ritmo ng pag-atake ng kalaban. Kanan, hindi ito gaanong nakaapekto sa buong laro. Tapos na ang ikatlong round. Napakadaling maglaro ni Himani. Sa paghusga sa ekspresyon ngayon, dapat sabihin na ang mukha ay hindi nagbabago ng kulay at hindi lumalaki ang galing. Tumatakbo lang ako ng 5,000 metro. Umabot daw ito sa 500 metro. Tila hindi ito masyadong mahirap. Relatibong nagsasalita. Medyo pagod na si Junyu. Mga manonood sa harap ng live na ring. Matapos ang mabangis na kompetisyon na ito ngayon lang. Ano ang pangwakas na resulta? Hatol Vire, 1. 27 hanggang 30. Hatol Vire, 2. 28 hanggang 29. Hatol Vire, 3. 27 hanggang 29. Ang huling resulta, panalo si Blue. Binabati namin ang mga manlalaro mula sa Thailand. Himani,